report. Tapos ito na naman, itong biglaang aksyon na to on the part of the Ombudsman. Ma'am, medyo mixed signal lang itong pinararating sa publiko ng House, ma'am, ha? I mean, with all due respect to them, kasi po nakailang tawag na kami kay Congressman Joel Chua, pati po sa kanilang spokesperson na si Attorney Abante, hindi kami sinasagot para po sa isang panayam. Naguguluhan lang din po kami. Ang sinasabi po ng spokesperson ng Kamara, ma'am, no, wala naman talagang formal complaint na nanggagaling sa Kamara na nakarating sa Ombudsman. Kung hindi, pagbibigay lamang ng kopya ng committee report ng Committee on Good Government sa umano'y mga katiwalian na ginawa umano ng Vice Presidente. So ngayon po naman itong si Congressman Joel Chua nagsasabi, sabi niya, no, it is both unusual and significant that the Ombudsman proceeded directly to preliminary investigation and issued subpoenas to the respondents, skipping the usual fact-finding phase. Or in all within the same week that we furnish them a copy of the committee report. So, one, siguro obligasyon din ng Kamara magbigay ng committee report sa Ombudsman. At doon sa committee report, nakalagay naman doon, maaaring sampahan ng kasong katiwalian si VP Sara. So, ito po yun sa ngayon. Paano po ang sitwasyon ngayon na ang pinagbabasihan doon ng Ombudsman naman ay ang committee report ng Kamara. Pero ang Kamara naman sinasabi, hindi kami nagreklamo sa inyo ng formal. Ang gulo, ma'am. Oo nga. Okay. Unang-una, tama yung sinabi ni Congressman Chua o ng spokesperson ng House of Representatives sa tingin ko based on mga balita ay finorward, transmit yung records, yung outcome ng congressional hearings ng committee na yon. Now, at tama yung sinasabi na hindi talaga hindi nagiging complainant dyan yung House of Representatives. Now, tama rin yung sinasabi pa rin ni Congressman Chua nang ine-expect ay dapat fact-finding. Pero yun na nga, balik tayo sa basic question. Yes, sa ngayon talagang hindi pa pwede yung investigative authority ng Ombudsman kasi nga meron ng impeachment case. Now, kasi nakikita ko dyan, siguro a more prudent action would have been i-archive muna yan. Okay. O kaya kung ayaw nilang i-archive, ay internal investigation, yung sinasabing fact-finding. Pero, i-hold muna any action, like filing of impeachment complaint, kasi meron na nga kaso, at hintayin yung resulta ng kaso, yung outcome. Kung conviction, yes, pwede na sila dumiretso na initiate na nila yung investigative powers, tapos mag-hold na sila ng preliminary investigation para i-determine kung magpa-file uli na mag-i-determine kasi nga pag conviction removed na from office si VP Sara. Pero yung mga criminal liability niya nandyan pa rin. So pwede pang dumiretso ang Ombudsman at malinaw yan sa Constitution Article 11 na yun na nga yung parusa ng judgment of conviction is limited only to removal from office and disqualification from holding office. And nakasabi pa rin doon na the convicted official would still be liable for prosecution under applicable laws. So, pero nakakaduda kasi na tama yung observation ni Congressman Chua as you cited, because hindi ko naman po narinig yung kanyang statement, bakit diretso na preliminary investigation na sasagot na dyan, magka-counter affidavit na. So preliminary investigation proper na yan. Instead of field investigation or internal investigation for purposes of validating, verifying, assessing, and also for purposes of case build-up. Opo. Bakit diretso na sa preliminary investigation? Nagmamadali ba ang Ombudsman? Hindi ko maiwasan itanong yan. Nagmamadali pa siya, especially in the light of the fact that he is due to retire last part of July. Opo. So, opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha, Mama. Opo. Go, Chacha. Yes po. Attorney Leila, yung ganun kabilis na aksyon ng Ombudsman na ang sinasabi, pagtanggap doon ng House report, after 4 days, kailangan, kumbaga nagbigay na siya ng utos na VP Sara magbigay kayo ng counter affidavit. Normal po ba yung ganun kabilis? Na after 4 days ay mag-uutos agad? Depende kasi yan sa kaso eh. Although kadalasan, lalo na pag complicated,
maraming issues and maraming mga ebidensya na dapat i-assess, i-evaluate o kaya i-validate by means of field investigation, kasi may unit dyan, may office dyan sa Ombudsman ng field investigation, yung pag-review ng mga COA report, preliminary investigation. So lalong nagpapadagdag ng duda. Opo. Bakit binibilisan? So, ma'am, kasi nga po, di ba, ang dapat po talaga dito tayo, no, may presumption of regularity dito po sa galaw Yes. ng ombudsman. Opo, pero sabi, Opo. sabi po ni Congressman Chua sa kanyang press statement, no, the ombudsman acted purely on the strength of our committee report. We have not yet even attached or submitted the supporting evidence for the committee report, no? Yan sinasabi po. So, kumbaga wala pang paghihingi ng attachment doon sa committee report ng mga ebidensya. Pero ito na nga po, ma'am, ano, ang order po ng ombudsman kay VP Sara, sinasabi po dito, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Opo, ito ho agad sinasabi, no? And then thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties, whose presence may be dispensed with unless otherwise required for clarificatory questioning. So, dito ho bang pati wording suba nito, ma'am, sa ngayon sa inyo pong palagay is now medyo irregular, parang kakaiba? Hindi naman, Ted, because sa pagkakaalam ko, that is really the SOP, that is the normal contents of a summons. So hindi yan masyadong issue. Okay. Hindi yan masyadong issue. Na ganyan talaga kapag a respondent fails to file a counter affidavit within the proper period, ay waive na. Kaya pwede na nga mag-proceed ang preliminary investigation based mismo solely doon sa ebidensya ng complainant o kaya kung ano man ang available records and evidence dyan sa Office of the Ombudsman. Hindi po yan pinaka-issue dyan. Ang pinaka-issue lang, bakit nga dumidiretso na tayo sa stage na yan? Kasi when you issue summons, that is already the start of the preliminary investigation. Yung binanggit mo lang, Ted, na hindi pa pala yung mga records pala, yung mga supporting evidence, supporting documentary evidence, hindi pa pala na forward sa ombudsman. So bakit siya nag-a-action na kaagad? Kailan? Dapat ang unang step is i-ano sa house na kasi motu proprio sila eh. Dapat nakipag-coordinate din muna sa house at para ipa-clarify. Ano ba to? Nagiging complainant ba kayo dito? O pwede ba kami na lang talaga magmo-motu proprio kami? Kaya sabi ko nga ho kanina, mas maano sana kung in-archive muna nila. Opo. But I won't fault them. I won't fault the Office of the Ombudsman if at this point, before the preliminary investigation, internally ay medyo mag-uumpisa na sila sa kanilang internal investigation and review of the records and other documents habang hinihintay yung magiging outcome ng impeachment case. Okay, sige po. So, ma'am, well, sabi nga po ninyo, no, abangan natin kasi ang petsa po ng order ng ombudsman ay June 19, no? Kung kailan po ito, kumbaga, i-resolve ba ito ng ombudsman ngayon pong July, hindi pa po natin alam. Pero in case po, sana po, excuse lang po, Ted, no? Go ahead. Sana po kung ganun ang gagawin, whether or not mag-file ng counter affidavit si VP Sara at mag-issue sila ng resolution, sana magiging resolution nila, they're dismissing it because they're dismissing it for lack of jurisdiction at this point, and also because there is a tendency and there is already an impeachment case before the Senate. Mas acceptable po yun kung ganun ang kanilang disposition ng kaso. Pero ang nakakatakot, yung pinag-usapan natin nung kanina ay yung kapag halimbawa ang magiging resolution is finding probable cause. Wag naman sana. Sige po. Lack of finding, no probable cause. Yes, ma'am. Yun po ang nakakatakot. Yung magagamit ng depensa na sasabihin na walang basihan ang reklamong ito. Ma'am, in